Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw para sa atin lahat. Ang araw na ito na Zoom up worship tayo. So, ang message ng Panginoon sa atin, yung ating bang pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung relationship natin sa Diyos, tunay bang na-surrender natin ang lahat-lahat? We surrender all. Kasi napakahalaga yan. Yan ang relationship na lubos ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya kahit ano nangyayari sa atin, masama man o mabuti, kampante tayo, relax tayo. Kasi binigay natin sa Diyos ang pamamahala na may approval niya ang lahat ng bagay. Na siguradong pangangalagaan niya tayo kapag hindi niya tayo pababayaan kailanman. At lahat tayo ay laging inaalagaan ng Diyos araw-araw. May mga bagay nga dito sa lupa na walang kakwenta-kwenta, pero pag ayaw ng Diyos na mangyari, hindi mangyayari. Katulad ng mga Maya, sinasabi sa Bible na binibili yun ng Maya na napakamurang halaga, pero kapag ayaw ng Diyos na malaglag sa lupa o mamatay, hindi mamamatay. So nasa Diyos ang lahat ng decision making. Kaya kung tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos, alam natin na sa ikabubuti natin ang lahat ng bagay. Basahin natin yan. Matthew 10:29. Hindi baga pinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahihintulutan ng iyong ama. Pag binasa natin yan sa King James Version, parting ang tawag dyan. Yung beles parting. Tinignan ko sa Google, ano ba yung parting? Quadrant pala yun. Ibig sabihin, 1/4 ng isang penny. Ang isang penny sa atin ang katumbas ng piso. So, ano yung 1/4 ng piso? 25 centimos. Ngayon, ang 25 centimos, talagang hindi na nga pinupulot yan sa kalsada. Ako na lang ang pumupulot niyan. Tsaka, parang wala nang value talaga ang 25. Pero, ganun kamura ang halaga ng dalawang maya pa. 25 centimos. Pero pag ayaw ng Diyos na mahulog sa lupa, hindi mamamatay yun. Tayo pa ba? Tayo ang masterpiece ng Diyos na ang creation natin in the image and the likeness of God. Ang pagkakalikha ng Diyos sa atin, maging katulad niya tayo. In His likeness, in His image. Kaya nakita natin ang Panginoong Hesus, nakita natin ang likeness and the image of God. Kaya pagdating ng araw, pag ililigtas na tayo ng Diyos, makikita natin ang Panginoong Hesus, magiging katulad niya tayo. Kung paano siya nag-glorified, ganoon din tayo mag-glorified. Kaya napakahalaga ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Pag-aralan natin mabuti yung lubos na pananalig, lubos na pagtitiwala na gagawa ang Diyos sa buhay mo. Siguradong gagawa ang Diyos sa buhay mo. Ito isang sample ngayon itong pinag-aaralan kong faith talaga . Kasi madami din akong sakit . Marami kong nararamdaman. Pero pinagkakatiwala ako sa Diyos ang lahat. Hindi ko iniinom ng gamot yun, hindi ako nagpapacheck sa doktor. Basta nagtitiwala ako na my body will heal my body. Kasi ganyan ang pagkakalikha ng Diyos sa katawan natin . Kita mo, makahipo ka lang ng mainit na kawali . Pag hipo mo, bigla kang inaalis mo na yung kamay mo . Ibig sabihin talagang meron ng ginawa ang Diyos doon na talagang iilag ka sa kasamaan. Sa mga hayop nga, makita mo, ang hayop hindi mo makikita nagkasakit, pero pag sila nagkasakit, binigyan sila ng Diyos ng karunungan, gamutin ng kanilang sarili. Hindi naman pupunta ang mga hayop sa doktor . Ang isang sample niya yung gagamba, kasi mahilig ako sa gagamba nung araw . Nakikipaglaro ako ng gagamba, pustahan . Yung gagamba ko, pag pinaglaban-laban ko, pinapractice ko, minsan nakakagat yung kamay. Kinabukasan makikita mo yung nakataas na yung bandera. Nakataas na gano'n, naglalakad siya, pero bandera na. Ang ginagawa doon ng gagamba, alam mo, para makakilo siya na maayos, surgery. Tinatanggal niya yung nakataas, pinuputol niya. Makakalakad na siya na maayos. Kung 8 ang paa ng gagamba, magiging 7, pero okay pa rin siya. Yung mga aso, may mga aso kami dito nung araw . Minsan nagsusuka ng dugo, tumatnain ng dugo. Tapos makikita mo, pumupunta sa mga lugar-lugar kung saan nanginginain ng mga damo. Makikita mo, hindi na tumatain ng dugo. Nagagamot nila sarili nila. Meron nga ako nakita sa internet
Yung ano ngayon yung parang perpetual peace na hindi na mamamatay. Isdang hindi na mamamatay. Kasi nagre-regenerate eh. Di ba ang butik yan, di ba? Pinutol mo yung buntot, nagre-regenerate yun, nagkakabuntot eh. Pero merong isang isdang na-discover ang mga scientists. Nakalimutan ko lang ang pangalan, ang hirap tatasin nun eh. Kahit yung puso nila, yung atay nila, yung internal organ nasira, nagre-regenerate. So hindi mamamatay, hindi mamamatay yung isdang yun. Perpetual peace. Talagang ano eh, yun ang isdang nilikha ng Diyos, hindi mamamatay. Pero iba, miski sirain mo yung puso, magre-regenerate yung puso, yung utak, lahat ng internal organs. Kasi ang internal organs, yan ang nagbibigay buhay sa katawan ng isda o kahit ng anong bagay. Kahit halaman, yung internal organ niya, yung trunk niya, yung mismong loob niya, yun ang nagpuprotect sa kanya. Kaya kita niyo yan. Tayo pa na mga anak ng Diyos na hindi tayo pababayaan kailanman. Kaya checkin mo sarili mo. Magtiwala ka lang lubos sa Diyos. Huwag kang matakot. Siya ang nakakaalam na ikabubuti mo. Wala namang taong nakakaalam ng ikabubuti natin. Miski tayo, hindi natin alam kung ano talaga ikakabuti natin eh. Nasa ano yan eh. Sa Ecclesiastes 6:12. Basahin natin yan. Sapagkat sino makakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay. So Diyos lang. Kaya kung ano man ang nangyayari sa atin, ano ipinapahintulot ng Diyos, may approval ang Diyos doon. Alam na yun, meron siyang plano sa buhay natin. Pero kailangan magplano din tayo sa buhay natin. Kasi napakahalaga yung magpaplano ka ng buhay mo. Itataguyod mo yung plano na yun para sa bandang huli, kung may error man doon o may mali, Diyos ang bahala. Kaya lang, kailangan gumawa ka ng plano. Sa araw-araw, lagi kang gagawa ng plano ng gagawin mo. Bukas, ito gagawin ko. Ito ganun, imagine mo na yung gagawin mo. Tapos ihahabilin mo sa Diyos yun. Makita mo Diyos ang gagawa sa iyo. Kung may palpak doon, itutuwid ng Diyos yun. Sabi sa Proverbs 16:9. Basahin natin. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga hakbang. So, ang puso ng tao, buhay. Ang buhay natin, gagawa tayo ng plano sa buhay natin. So, bilang mga Kristiyano, gagawa ka ng plano sa pagiging Kristiyano mo. At ang mga plano natin, kung ano yung plano ng Diyos. Planado na lahat yun eh. Lalakad na lang tayo ayon sa kalooban niya. At kung may palpak tayo o may error tayong gagawin, siya magtutuwid nun. Kasi hindi kayang ituwid ng tao ang kanyang sarili. Nasa Diyos lang lahat yan eh. Kaya may mga plano ang Diyos sa atin na ipaubaya lang natin sa Diyos ang lahat. Siya na ang gagawa. Kasi there is time for judgment and purpose eh. May plano ang Diyos, may judgment siya doon. Sabi sa Ecclesiastes 8:6. Lahat ng bagay gumawa ang Diyos ng plano eh. May plano rin siya. At i-execute niya yun. Hindi pwedeng hindi mangyayari yun. Gagawa ang Diyos, sinong pipigil? May mga plano siya sa atin. Ito sabi, Ecclesiastes, sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahonan at kahatulan. So sa bawat panukala, may judgment doon at saka may panahon doon. So wait for God's time. Kung meron ka mang hinihingi sa buhay mo, na ninanasa sa buhay mo, just wait. Maghintay ka lang. Ano ba si Abraham? Nung ipangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng lahi, na katulad ng mga bituin sa langit, katulad ng mga sands in the seashore, kita mo, hindi na inip si Abraham doon, nagtiwala lang siyang lubos. O naganap lahat yun, di ba? Kahit may edad na siya. Si di ba si Sarah pa nga ang duda, tatawa pa nga siya. Sa tanda niya na yun, mangyayari pa ba sa kanya yun? Pero sabi no anghel? Bakit? Wala bang imposible sa Diyos? Lahat ng bagay imposible sa Diyos. So kung magtitiwala tayo mga kapatid sa Diyos, ibigay lang natin ang paniniwala at pagtitiwala. Acknowledge everything to Him. He will direct our path. Sabi sa Awit 37:5 ang ganito. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at kahit niya itong papapangyarihin. So may mga bagay tayong inanasa sa buhay, gusto natin sa buhay. So ihabilin lang natin sa Diyos. Araw-araw, ano gusto mo bang gawin? Araw-araw. Kasi ang Diyos,
day-to-day basis eh. What is now? Lagi siyang ngayon. Kasi yung nakaraan, tapos na yun. Huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Malulungkot ka lang doon, magsisisi ka lang doon. Huwag ka naman lumampas. Halimbawa, ito. Halimbawa, ang now moment mo, halimbawa, sasakay ka ng jeep, tapos pila. Ang gusto mo, yung future, makarating na doon, di ba? Inip na inip ka. Hindi. Experience mo yung now moment. Maghintay ka, mag-taste ka. Darating din yung future na yung event na yun. Lalakad yung jeep. Kasi tayo mga tao, mainipin na. Lalo ako, napaka-mainipin ko. Gusto ko future agad eh. Hindi eh. Kailangan matutunan natin yung now moment. Kasi ang treatment ng Diyos sa atin, now eh. Now faith eh. Ano yung pananampalataya mo ngayon? Hindi yung kahapon, tapos na yun. Hindi yung future. Kasi pag sa future ka titingin, baka matakot ka eh. Pag nalagyan ka pa ng mga evil to sin sa sanas, mag-iisip ka ng future events na nakakatakot. So live for today lang ang sabi ng Diyos. Mabuhay tayo ngayon. Ang buhay na ikabubuhay natin ngayon sa pananampalataya. At yan ay sa Panginoong Hesus na umibig sa atin. Ito lang, mabubuhay lang tayo sa pamamagitan ng Diyos, sa gabay ng Espiritu Santo, through the Word of God. Yan lang naman, wala naman pa tayong gagawin eh. Kundi magtiwala lang sa Diyos na meron siyang plano sa atin, na napakagandang plano. Jeremiah 29:11. Ito, panukala ng Diyos to sa atin. Plano niya to sa atin. So kung pagtitiwalaan natin ng Diyos dito, sigurado itong plano, kasi siya nagplano eh. Walang plano ang Diyos na hindi matutupad eh. It is written, it must be done. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang likaw ng natin, ng pagkatao natin. Alam niya yung ups and down ng buhay na. Alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin. So ipagtitiwala na natin sa Diyos. Dahil ito yung plano niya sa atin. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So may plano ang Diyos, may iniisip siya sa atin. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. So nililigtas na ng Diyos sa lahat ng kasamaan at bibigyan tayo ng mapayapang buhay. Yan ang talagang plano niya. So pagtiwalaan mo lang yan, kung merong gulo man, may nagaganap na walang kapayapaan, relax lang. Balik ka sa kapayapaan. Kasi yun ang plano eh. Sumunod ka sa plano. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So in the last, sigurado pa rin tayo kasi bibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. And love always hope. So lagi kang aasa. Ano man ang gusto mo mangyari sa buhay mo, ano man ang ipinagpipray mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag kang titigil ng pananalangin hanggang di mo nakakamit. You always hope. And you endure. Love always endure eh. Endure to the last. Kasi kung pagtitiwalaan mo ang Diyos ng lubusan, makakagawa siya sa iyo. Pag-aralan natin manampalataya tayo ng tunay na pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, nagdududa tayo. Hindi naman, normal din naman yun kasi tao nga tayo, madali tayong pasukan ni Satanas eh. Pero babalik ka dun sa pananampalataya. Kasi kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Basahin natin yung nakasulat doon na Hebrews 13:5. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapit. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. So sigurado yun. Nakita nyo naman ng Israel. Nung iligtas ng Diyos ang Israel sa Egypt, alisin sila sa pagkaalipin, naglakbay sila papunta sa Sinai, doon sila sasambay. Doon ibibigay ng Diyos yung 10 Commandments eh. Pero kita mo, dead end na sila, di ba, sa Red Sea. Ano ginawa ng Diyos? Di ba biniyak yung dagat, nakalakad sila, nakapunta sila, nakasamba sila doon. So walang imposible sa Diyos eh. Ano man yung haharang sa atin na parang imposible, na hindi ka ating lusutan, ang Diyos ang gagawa nun. God works in a very mysterious way. God is good all the time. Pagtiwalaan mo lang yan. Kasi pag nakita na ng Diyos yung pagtitiwala mo sa Kanya, gagawa na siya eh. Nalulugwit siya sa sumasampalataya eh. Hindi naman tayo pababayaan, ipagkukulangin. Kasi itong darating na panahon na to, pagkakaroon ng global na economic depression. Hindi lang bawat bansa ito, global itong mangyayari ito. Magkakaroon talaga ng kahirapan sa buong mundo.
Kasi kailangan pahintulutan ng Diyos yan eh. Para maganap yung pagkilos ng Antichrist. Kasi pagtitiwalaan ng mundo itong Antichrist na to eh. Masosolve nito problema ng mundo eh. Kaya nga magkakaroon ng New World Order eh. One World Currency. Gagawa na ng bagong pera. Hindi na yung petrodollar. Kasi yung ginagamit sa pagbili ng mga oil, US dollars yan eh. Yan ang petrodollar eh. Ay ayaw na ng Russia, ayaw na ng China niyan. Ang nabasa ko, yuan eh. Yung pera ng China, ang gagamitin, yuan. Gusto nila yuan. Kasi parang ano na nga yan eh. Yung US dollar, parang wala na eh. Parang basura na yan eh. Kaya lang, kung yun ang pinagkasunduan nung araw eh. Kapag bibili ka ng oil, kahit anong bansa, kailangan i-convert mo yung pera mo sa dollar para makabili ka. Kung hindi dollar, eh napapansin na nga nila ngayon na yung dollar, ano na eh, pabaksak na eh. Kaya gusto na nilang baguhin. Mangyayari naman yan eh. Magaganap yan, magkakaroon ng ano eh, ng problema buong mundo. Economic crisis eh. Bukod dun sa economic crisis, mayroon talagang general crisis na magaganap. May pagtataliwa kasi, may falling away. Kasi halos lahat ngayon, may makikita mo, hindi naman totoo pananampalataya ng marami. Mabibilang mo sa daliri ang tunay na mananampalataya na anak ng Diyos. Yung nababatay lang talaga sa salita at sa sinasabi ng Diyos. Magkakaroon ng falling away kasi lalabas yung Antichrist eh. Yung anak ng pagsuway. So yung espiritu ng Antikristo kumikilos na sa buong mundo eh. Marami na magpo-fall away. Kasi itong Antikristo na paglutang nito eh, talagang ano eh. Pati nga Israel magpo-fall away. Tatanggapin nila Antichrist. Kahit mga Muslim, naghihintay sila ng Misaya nila eh. Kaya tatanggapin din nila itong darating na Kristo eh. Yun din yung Misaya nila eh. Kaya nga doon sa Dome of the Rock, di ba? Nandun ang mosque ng mga Muslim eh. Pero doon itatayo ang Solomon's Temple pag nasakop na ng Gentiles ang Israel. Kasi hindi pa nagigiyera ng Third World War eh. Pag nag-Third World War na, matatalo na itong Israel. Maaalis na yung Dome of the Rock, papayag ang Muslim na alisin yung mosque nila doon. Papayag sila na tayuan yun ng temple ni Solomon. Kasi tatanggapin din nila yung Antichrist. Buong mundo tatanggap sa Antichrist eh. Na ito yung Kristo eh. Madadaya ng Antikristo eh. Kasi ang gusto ni Satanas talaga, hindi lang yung leader of worship. Kasi si Satan, si Lucifer, talagang itinalaga ng Diyos yan eh. Prepared sa kanya yung pagsamba sa langit sa kanya. Eh kaso hindi na matutuloy eh. Ang gusto ni Satanas, siya yung sambahin eh. Kaya sabi niya, I will ascend to heaven and I will be the most high God. Tingnan niyo yung nakalasulat sa laging I will. Ibig sabihin, talagang intentional na gusto niya. I will ascend to heaven, I will be the great most high God. And I will do it. Nandun yung yung pride niya na kaya niyang maging Diyos eh. Doon siya na-deceive eh. Sa sobrang galing niya, full of wisdom, perfect in beauty, nasa kanya na lahat ng kayamanan, nababalutan siya ng mga gems eh. Ayun, lumaki ang ulo niya, gusto na niya maging Diyos. Eh nilikha lang siya, pwede ba yun? Mananalo ba siya sa manlilikha? Hindi pwede. Kaya tayo, nilikha lang tayo ng Diyos. In the image and likeness of God. Kaya kinakailangan, ituloy talaga natin yun. Na ang buhay natin sa lupa, in the likeness of Jesus Christ. Kasi yun ang talagang plano. Sumunod tayo sa plano. Kung ano yung blueprint, doon tayo. Catch the wind of the Spirit. Laging catch the wind of the Spirit. Abang tayo sa ginasabi ng Espiritu Santo. Kaya isinugo ang Espiritu Santo para manahan sa atin. Gumabay sa atin. Ma-maintain yung kaligtasan natin. Para pagdating ng Panginoong Yesus, we are in a perfect condition para iligtas. At yan nga ang prayer natin, di ba? Yan ang inaasahan natin at pag-asa natin na walang mamamatay sa iglesia ng Paraty Bishop Rick, na tayong lahat buhay na kukunin. At magaganap yan kung magtitiwala tayong lubos sa Diyos, ipauubayan natin sa Diyos ang lahat. Siya ang gagawa. Sabi sa Isaiah 43:13 ng ganito. Oo, mula nang magkaroon ng araw ako nga. At walang sino makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Sino makakapigil sa Diyos? He is the God of the universe. Wala ngang babaksak na asteroid o magkakaroon ng supernova kung ayaw ng Diyos eh. Ngayon, napapanood ko ngayon sa Google, alam nyo, ang gaganda ng colliding ng mga galaxies. Pinitignan ko, ang gaganda.
Sa future daw, magkukulay ng Milky Way tsaka Andromeda. Ang gaganda, makita mo, galaxies yun, na nagkukulay sila. Nagsasamang gano'n, no? Bubuo sa isa. Isang galaxy tsaka isang galaxy. Magmimix silang gano'n, magkukulay. Ang ganda. So, walang mangyayaring gano'n kung ayaw ng Diyos yun. Walang babaksak na asteroid kung ayaw ng Diyos. Yung mga meteorites, kahit yung mga shower ng mga meteorites na ang dami, kung ayaw ng Diyos, hindi babaksak yun. Yung nga walang kahalagang maya eh. Binasa ko sa'yo, di ba? Hindi mahuhulog sa lupa eh. Pag ayaw ng Diyos. At saka yung buhok natin, bilang ng Diyos. Piruin mo yun. Napakatalino ng Diyos. Matthew 10:30, tingnan natin yan. Pati nga buhok natin bilang eh. Sino naman na magtitiyaga magbilang ng buhok? Ang mga tao, nakaka-invento sila. Yung mga counting machine sa pera, di ba? Na ang daming pera, nabibilang ng counting machine. Pero naka-invento ba sila ng counting hair machine? Sino naman ang mag-iisip mag-invento nun eh? Bakit kailangan pang bilangin ng buhok? Pero yun nga, wala nang kakwenta-kwenta, pero ginawa pa rin ng Diyos. Parang yung Maya, walang kakwenta-kwenta yun eh. 25, dalawa. Pero pag ayaw niyang mahulog siya, hindi mahulog. Yung buhok natin, ba't kailangan pang bilangin? Gustong ipakita ng Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit yung walang kakwenta-kwenta na yan, concern ng Diyos dyan, ipakikita niya na bilang niya yan. Pati yung puting buhok mo bilang sa itim. At kung ilan yung mabubunot na puting buhok mo, alam din niya lahat yun. Basahin natin Matthew 10:30. Dadapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Ikaw na tao ka yan. Gagawa ka ba ng counting hair machine? Para saan yun? Useless yun, di ba? Pero sa Diyos, ipakikita nyo talaga yung mga walang kwenta. May kwenta sa Kanya yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, nadidiscover ngayon yung mga walang kwenta, yung pala may kwenta eh. Katulad nung iba, pagkain ng apple, pag kumakain ng apple, tinatanggal yung balat, di ba? Nandun ang lahat ng minerals, sustansya sa balat ng apple, tsaka sa buto eh. Ayaw nila ng may buto. Yung iba, gustong seedless. Dapat, may seeds, kasi nandun ang sustansya sa seed, tsaka sa balat. Yung iba, tinatanggal din ng balat ng ubas, di ba? Yung tinatanggal ng tao, yun ang mahalaga eh. Nandun ang sustansya, nandun ang mineral. Yung kinuwento ko nga sa inyo, yung sardinas, yung salmon, di ba? Yung skeleton nila doon, yung spinal cord nila. Tinatanggal ng tao yun. Tingin niya, basura yun. Pero nandun yun, minerals. Nandun lahat ng minerals, tsaka nutrients eh. Kaya pag tinapon mo, na mismo yung importanteng bagay na nakain mo. Yung bilang butong pakwan eh. Bakit isinaksak ng Diyos sa kaloob-looban yung buto sa pakwan? Kasi para mainis kang tanggalin, kainin mo na. Tinan mo, di ba, pag kinakalkal mo ng tinidor o dinadaliri mo, tinatanggal mo yung buto. Gusto ng Diyos, kainin mo yung buto kasi nandun na sustansya ako, palabasa ako sa mga tsaka sa Google Panood ako ng panood, nakikita ko dun yung melon, yung buto ng melon, buto ng papaya. Kasi nasa butot balat ang sustansya Kaya kita nyo, yung mga runner, nakikita nyo yung runner ng Ethiopia. Yung mga runner na Africa, nakita mo, nananakbo, sila panalo. Halos to butot, balat na lang, di ba? Nananakbong buto di ba? Ang tuli nila kasi nandun nandun ang sustansya sa balat at sa buto Talaga napakalakas nun. Maasa lahat yun Kaya importante mga kapatid, yung mga bagay na para walang kwenta, bigyan natin ng importansya. Kasi sa Diyos, biruin mo, wala kang kakwenta-kwenta, nandun ang importansya niya. Gusto niyang ipakita na lahat ng bagay sa Kanya ay mahalaga. Kahit tingin mo walang kakwenta-kwenta. Sa Kanya may kwenta lahat ng bagay. At siya walang gagalaw na bagay kung ayaw ng Diyos. Biruin mo, halimbawa ito. Ang pagkakalikha ng Diyos sa tao, di ba? Naglalabas tayo ng carbon dioxide. Para sa halaman yun, di ba? Pati hayop, naglalabas ng carbon dioxide. Yun namang mga halaman, mga trees, naglalabas ng oxygen naman para sa atin. So we depende tayo sa creation of God Hindi tayo nabubuhay talaga mag-isa We cannot live alone. Kailangan natin lahat ng creation ng Diyos. Kita mo yung ecosystem ng Diyos, di ba? Naglalagay ng mga kulisap kung ano-ano para i-control ng Diyos yung ecosystem ng mundo
Kaya kung aalisin mo yung ganyan, makaka-effect yun. Kaya lahat ng bagay sa buhay natin mga kapatid, masama man o mabuti, pagkatiwala lang natin sa Diyos sa lahat. Kasi siguradong siya ang gagawa sa atin eh. Siya ikabubuti natin. Basahin natin yun. Romans 8:28. Tsaka huwag kayong matatakot sa nangyayari sa buhay niyo kasi mayroong kumukontrol sa atin eh. May Diyos na nangangasiwa eh. Hayaan mo na, manood lang tayo. Watch and pray that you will not put into temptation. Maging katulad tayo ng Diyos, nanonood lang lagi. Tapos gagawa siya kung kailangan na. Halimbawa, itong araw na to, nanonood siya sa atin, humingi ka ng tulong, makikita niya, mahuhulog ka sa bangin. Tutulungan ka na niya ng oras na yun. Kasi ang now moment ang Diyos eh. He lives now eh, sa buhay natin eh. Basahin natin yung Matthew 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay, yaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So tinawag tayo ng Diyos alinsunod sa kanyang nasa. Kasi nalaman na niya nga eh, na nanasain natin ng Diyos talaga eh. Tayo yung mga anak niya na ibabalik niya sa kanya. I-reborn, mabuborn again ulit. Kaya yun. So lahat ng bagay, masama man o mabuti, sige, bubuti natin. So walang masama nangyayari sa buhay natin. Lahat ng nangyayari sa atin, masama man o mabuti, sige, bubuti natin. So alam ng Diyos yun eh. Hindi niya tayo pababayaan. So in whatsoever state I am, therewith to be content. Matutunan mo lang lagi na the Lord is my shepherd, I shall not want. So yun ang natutunan ni David eh. Kasi si David, napakabuti rin ano yan eh. Man of God eh. Hinirang ng Diyos yan sa puso ng Diyos eh. Siya ang pastor ng Israel eh. Pero ang daming masamang nagawa ni David, pero nagsisi siya ng lubusan. At nang nagsisi siya, talagang natakot siya sa Diyos. Talagang isinurrender na niya ang lahat sa Diyos. Kaya naman makikita mo naman si David, di ba? Talagang surrender lahat. Nakagawa siya ng, ilan ba yung sa Psalm? 150 ba nagawa niyang awit? Papurit, pagsamba sa Diyos. Tingnan nga natin yung dulo ng awit. Kung hanggang saan niya. Parang 150 yata eh. Tama, ito nga. Psalm 150. Basahin natin yung Psalm 150, huling-huling ginawa niya. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Kita mo, puro purihin. Praise God. Praise God. Yahweh. Praise God, Yahweh. Purihin ng Diyos, Yahweh. Purihin nyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin nyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin nyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin nyo siya sa salteryo at alpa. Purihin nyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin nyo siya ng mga panugtog na kawad at plauda. Purihin nyo siya ng mga patunog na simbalo. Purihin nyo siya sa pinakamatunog na simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. So, puro praise God lagi. Yan ang last na Psalm 150. Talagang pinupuri niya ang Diyos kasi inalis ng Diyos lahat ng katakutan niya. Biro mo, iniligtas siya ng Diyos kaya Saul. Ang tapang nung 5-star niya, no, si Abner. Pero napatay niya ni Joab. Yung 5-star ni David. Pero yung 5-star naman ni Solomon, pinatay si Joab. Kasi masama rin tao si Joab, hindi sumusunod eh. Hindi na pasakop sa otoridad eh. Sabi ni David kay Joab, huwag mong papatayin si Absalom ha. Mahal na mahal ko yung anak na yan. Pero nung ma-corner niya si Absalom, sumabit yung ulo sa sanga ng puno eh. Pinatay pa rin niya eh. Pinatay din siya ng Diyos sa pamamagitan ni Banaya, 5-star general ni Solomon. Pinatay din niya si Amasa eh. Mga ano rin yan, mga leader yan talaga yan. Leader ng Israel yan. Tsaka ni Saul, si Abner. Puro matatapang yan, pero pinatay din niyan. Pero hindi inuutos yun ni David. Yung pagpatay ni Joab, sa sobrang niya rin, tiwala sa sarili, mamamatay tao. Kahit walang utos ang hari, ginagawa niya. Disobedience siya sa authority. Kaya sa bandang uli, pinatay din siya ng Diyos. Pinatay siya ni, inutusan ni Solomon, patayin si Joab. Pati si Adonijah, yung nag-usurp ng authority. Hindi naman siya yung hihirangin ng Diyos na hari ng Israel, si Solomon eh.
Nag-anoint siya ng sarili niya, kumuha ng sariling propeta, sariling saserdote para i-anoint na hari siya. Ang nagustuhan niya si Abisag. Kasi nung matanda na si David, kailangan niya ng pampainit Naghanap ngayon sila ng kung paano maiinitan si David. Nakita nila si Abisag. Yun ang naging kumot ni David, si Abisag. Pero hindi niya ginalaw. Nung makita ni Adonijah si Abisag, nagandahan siya. Ni-request niya kay Solomon na maging asawa. Nagalit si Solomon. Dapat kang patayin. Masama ang inisip mo yun, napatay siya. Pinatay siya. Karapat dapat lang talagang patayin si Adonijah kasi rebelde sa authority yun. Usurpation of authority. So lahat yan nasa approval ng Diyos. Lahat ng bagay nasa approval ng Diyos Pag hindi inaprubahan ng Diyos, hindi mangyayari. Tingnan niyo yung minsan yung sa halimbawa yung eroplano. Isang eroplano may sakay na 50, biglang nang-crash, patay lahat. So yun kasing lahat ng mga tao na yon, pinayagan na ng Diyos na lahat yun nakatakda ng mamatay. Kaya kita mo nagsasama-sama namatay. Yung hindi mamamatay doon, hindi pa nakatakda. Pero pag namatay lahat, pinahintulutan na ng Diyos yun. Kasi nga kung yung maya kung ayaw ng Diyos, hindi pa pa. Tao pa kaya hindi niya payagan. So lahat ng bagay sa buhay natin, may kinalaman ng Diyos. He is in control. Magtitiwala lang tayo. Kahit ano pa sakit mo, kahit cancer yan, magtiwala ka lang. Isang araw, pagagalingin ka ng Diyos. Kahit anong hingin natin sa Diyos, magtiwala lang tayo at pasalamatan na natin. Makakamit natin yan. Pero kailangan ng practice of faith. Kailangan mag-practice ka ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, lubos na pananalig sa Diyos. Surrender all. Lahat ng pumapasok sa atin yan, mga basura yan lalo yung mga nakaraan. Kaya matuto tayong mag-focus lang ngayon. Live for today. Pag-aralan natin na ang lahat ng gagawin natin, doon lang tayo nakapokus ngayon. Pag pumapasok yung nakaraan, tsaka yung future events, just go, let it go. Hayaan mo lang, balik tayo sa kapayapaan. Pursue peace. Habulin natin ang kapayapaan. Mabuhay tayo laging payapa. Kasi yun ang plano nga, di ba, sa Jeremiah 29? Ito ang pag-isip na iniisip ko siya, hindi kasamaan, kundi kapayapaan. Ito ang gusto ng Diyos, lagi tayong payapa. At kailangan mag-practice nun. Kasi ang utak natin, hindi payapa Nagulo yan Dadaling pasukan ni Satanas kung ano-ano yan, natitigatig agad tayo. Pero kung mapapractice natin yung lubos na pagtitiwala sa Diyos, puro positibo lang ang matatanggap ng isip natin. Lahat ng negatibo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang yan. Huwag mong pansinin yan. Ignore the devil and the devil shall flee. Basta lahat ng bagay, ang Diyos. Kahit nga dun sa mga lot di ba minsan merong katulad nung pumalit si Matias ang napili ng Diyos, di ba kay Judas? Ginamitan ng lottery yun Pero Diyos ang nagdidesisyon doon. Kaya kung meron mang nananalo sa lottery, si Manaloto ba yun sa TV? Nanalo siya. Diyos ang nagdidesisyon doon kung sino mananalo. Basahin natin yun. Proverbs 16:33. Kasi lahat ng bagay, ang Diyos ang nagdidesisyon. Kita mo nga yung si Satanas, di ba? Nung hilingin ni Lucifer, ni Satanas si Job, nagalawin niya, di ba? Pinahintulutan lang ng Diyos yun. Kung hindi, wala siyang kailangang gagawa, hindi siya makakakilo. Pero never niyang patayin yun. Kaya takot si Satanas, hindi niya pwedeng pag pinatay niya, patay siya. Proverbs 16:33. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan. Ngunit ang buong pasya niyaon ay sa Panginoon. So ang pagdedesisyon kung si mananalo, ang Panginoon. Siya. Ako naman nagtataka ako, alam niyo sa mga ganyan, sa mga office, December happenings, mayroong mananalo katulad nung araw nun sa Makati. Ang first prize na papanalunan nun, jeep. Umatin kami nun. Kami ni naman, si baby, mga anak ko. Dahil sa kagustuhan ko rin manalo sa sa lottery. Kahit ng maliit na electric pan, di ako nanalo. Sabi ko, ayaw ni Lord ng manalo ako sa mga ganito. Ba't kaya? Kaya sabi ko, hindi ako nananalo sa hindi ako pinapapanalo ng Diyos yan. Talagang na lang, kung ano yung ninanasa ng puso mo, pagtiwalaan mo ng Diyos at kung kalooban niya, ibibigay sa iyo. Ganun na lang. Ganun lang gagawin natin mga kapatid. Kasi lahat ng nangyari na At lahat ng mangyayari, nangyari na Wala namang bago sa ilalim ng araw Lahat yan, naganap na Sabi sa Ecclesiastes 1:9.
Yung nangyari ay siyang mangyayari at yung nagawa ay siyang magagawa. Ni walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Walang bago. Mag-isip kayo ng bago sa ilalim ng araw. Yun yung sinabi ko kanina. Gumawa sila nung na counting hair machine. Bago yun. Bakit mo naman bibilangin ng buhok ng tao? What's the purpose? Kasi lahat ng bagay pag nagaganap, may dahilan eh. There is always a reason. Hindi pwedeng walang reason. Ang lahat ng bagay. Kaya yung Big Bang kalokohan yun eh. Ano reason? Bakit nagka-Big Bang? Hindi naman nila masagot. Saan galing yung Big Bang? Bakit? Kasi kailangan masagot mo bakit. Kasi ang Diyos gumagawa ng isang bagay. Meron siyang dahilan. Meron siyang panukala at judgment. Nasa Acts 1:7. Basahin natin. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng bahagi na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yun lang pagsusugo sa Panginoong Yesus, may takda yun. Kasi alam niyo yung Malakay, di ba ang buong Israel naging magnanakaw na eh. Yung mula sa Malakay hanggang sa pagkakapanganak kay Kristo, 400 years yun. Yun ang God is silent. Walang propesya, walang ginawa ang Diyos doon. Kaya naglabasan doon yung mga buko ng Apokripe. Kaya hindi inspired yung Apokripe. Within that 400 years, naglabasan yung mga Maccabees, yung Judith. Doon ngayon yung mga Maccabees na sa panahon ng Israel. From Malakay to the birth of Jesus Christ, tahimik ang Diyos doon. Doon naglabasan. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na maging basis natin na Apokripa. Hindi nga siya gumawa nung panahon na yun eh. Tahimik siya doon eh. May tawag na term sa Bible doon, nakalimutan ko lang. So pag hindi gumagawa ang Diyos, hindi siya gagawa. Pero pag siya gagawa, wala makakapigil. Sabi sa Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So sino ba pipigil? Sino ba kukontra sa Diyos? Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at walang akala ka na mapipigilan. So lahat ng plano ng Diyos, it is written, it must be done. Tapos na eh. So yung plano niya na magiging katulad tayo ni Kristo, magaganap yan, pumayag ka. Tapos pagtiwalaan mo ang Diyos, nagagawa ang Diyos sa iyo. Kaya isinugo ang Espiritu Santo para mangyari yon. This is the ministry of the Holy Spirit. Ito lang huling panahon eh. At yung ministeryo ng panalangin, huwag nating kalilimutan yun mga kapatid. Pray one to another. All kinds of prayer. Prayer lang ang susi ng lahat ng bagay. Kasi pag nagpe-pray tayo, nagpapagalaw natin ang kamay ng Diyos. Through prayers. Kaya sabi, ang panalangin ng matuwid, malaki na gagawa eh. Ginawa na tayo ng Diyos na matuwid eh. Nilinis na tayo sa lahat ng kasalanan. Ibinilang na tayo mga anak. Pwede na tayong tumawag ng Ama, Father. Meron tayo access bilang anak sa Ama. At ano man ang ating hingin, ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hindi kasi kayo tumatagap, ayaw nyo humingi. Humingi nga kayo. Ask and it shall be given. Panahon na ngayon ng paghingi. Kasi patapos na eh. Ano pa ba gagawin natin? Patapos na nga. Sa Revelation na tayo. Tatapusin na lang yan sa Revelation. Ito sa 7, Matthew 7:7. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. So yung initiative natin, yung faith natin, pakilusin lang natin. Ask, it shall be given. Humingi ka, para bigyan ka. Hindi ka humihingi. Yun nga, kahit nga hindi nga tayo humihingi, binibigay ng Diyos. Yung kailangan natin, kasi sabi niya hanapin mo muna ang katwiran ng Diyos at ang kanyang at lahat ng bagay idadagdag.
So, kahit hindi natin hingin yun, siya na nga magdadagdag, sabi niya eh. Pero may mga nasa tayo, delight in the Lord and He will give the desires of our heart. So, ano man ang desires ng puso mo, hingin mo, na may pagtitiwala at lubos, paniwalaan mo, mangyayari, pasalamatan mo na. So, practicein natin yun, mga kapatid. Walang mawawala sa atin eh. Sasagana pa tayo sa buhay pag matututunan natin talaga na relying on God. Trust in God lang talaga. Proverbs 3:5, basahin natin yan. Practicein natin yung lubusang pagtitiwala sa Diyos na siya ang gagawa. Hindi tayo, wala tayong magagawa eh. Apart from God, you cannot do anything. Kaya magsanay tayo, sanayin natin sarili natin dito sa 3:5. Proverbs 3:5. Kailangan lang talaga practice eh. Pag hindi ka, kasi gitara lang. Di ba si Jing nakita yan, galing gumitara nun. Eh, gitarero yun eh. Wala namang ginawa araw-araw, hindi mag-gitara, di ba? Ang galing-galing. Kasi dito sa Tomas, tumutugtog siya, dun ko pinatira sa amin yan eh. Eh, carpeted pa yung namin nun eh. Yung kwarto ni Jing, sabi ni Jing, gusto niya daw dito, para naalala niya sa Japan, carpeted eh. Eh, minsan magigitara kami dalawa, magbaback up ako, magli-lead siya, magre-rhythm ako. Ang galing ni Jing talaga, praktisado. Kailangan lang praktisado tayo. Pag praktisado ka sa lahat ng bagay, nagiging perfect. Practice makes perfect nyo, di ba? Kung praktisado ka sa panalangin lagi, you can perfect the prayer. Praktisado ka sa pananampalataya, magiging magiging perfect talaga. Basahin natin, Matthew 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sigurado yun. Ano man ang gagawin natin, ano man ang kaplanuhin natin, ihalbilin natin sa Diyos, pagtiwalaan natin, papapangyarihin niya yun. Ituturo pa niya yung landas. Kailangan lang tayo magtanong eh. Sabi nga, daig ng nagtatanong ang matalino eh. Merong matalino siya, alam niya yung pupuntahan niya, pero ba't mas nauna pang nakarating yung hindi matalino? Bakit? Katatanong. Magtanong ka lang na magtanong, makakapunta ka sa pupuntahan mo eh. Eh, nandun ang Diyos sa atin, nasa atin ang Espiritu Santo. Di tanungin natin. Alam niya yung pupuntahan natin. Siya nakakaalam dun eh. Ang landas lang natin, isa lang naman, Word of God, si Kristo. Eh, dala-dala niya nga ang Word of God eh. The Word of God is the lamp to our feet. Di ba? Huwag tayong gumaya dun sa sa bobong mga virgin na may lampara. Kasi yung 10 virgins, nasa kanila si Jesus Christ. Tsaka virgin sila, nalinis na sila, na born again eh. Ang lampara si Kristo eh. The Word of God is the lamp to our feet. Eh kaso walang langis, walang Holy Spirit. Humihingi, hindi pwedeng ibigay yun sa atin yun eh. Kanya-kanya tayo ng Holy Spirit. Ibibigay, di nawalan ka. Kaya sabi nung nandima, hindi pwede. Walan kami. Ang ginawa, di ba, bibili. Paano sila bibili? Tapos late na, nung kumakatok na, wala na, late na. Nasa kanila nga si Kristo, wala namang Holy Spirit na nagliliyab. Kailangan, nag-aalab ang apoy ng Espiritu Santo sa atin, mga kapatid. Ipaubaya natin sa Espiritu Santo lahat ng bagay, dadalhin niya tayo sa langit. Jesus is the way, the truth, and the life, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen.